6 na taong gulang na bata matapos mahulog mula sa mataas na palapag ng isang mall sa Cebu. Ayon sa investigasyon, biglang tumakbo ang bata hanggang mabangga sa glass railing saka nahulog pababa. May pananagutan ba ang mall sa ganitong klaseng aksidente o insidente? Yan po ang aalamin natin sa ating kapuso sa batas kasama si Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning. Good morning. At syempre lahat sa mga nanay na parang biglang nawalan, nagsikip ang paghinga ngayong umaga. Siyempre nag-alala. Pag ma-imagine mong ganyan Oo, may nangyaring ganyan. Anyway, kung ganyan, Attorney, may liabilidad ba ang mall sa ganitong klase ng mga insidente? Well, sa ngayon, kung isipin nyo, wala talagang specific na batas na siyang nagtatakda ng liabilidad o mga responsibilidad ng mga mall o ibang pampublikong lugar sa mga insidenteng katulad nito na nangyayari sa kanilang nasasakupan. So, ang medyo applicable na batas ay tinatawag nating tort o yung quasi-delict na siyang nagsasabi na ang isang tao o korporasyon ay may liabilidad kung magkaroon ng damage, kung maipapakita na may pagpapabaya So, o negligence. kung may pagpapabaya, may liabilidad. Of course, pero depende sa sitwasyon at hindi po naman natin sinasabi ngayon na hinahatulan natin na agad. Ang specific incident na ito, mga general rules po lamang ang i-discuss natin. Pero sa isang banda at kung tayo ay masugid na advocate para sa public safety, mga nanay, mga magulang na gusto natin ng safe environment, maaari po nating i-argue na ang mga pampublikong lugar tulad ng mga mall na alam naman natin ay pasyalan na ng buong mag-anak, actually may obligasyon siguro sila sa ilalim ng batas to maintain and ensure yung safety ng kanilang mga customers. Yes. Meron mga nagsasabi na nung nag-iimbestiga ay mukhang manipis yung ginamit na glass kaya madali itong nabasag. Pagpapabaya ba ito, Attorney? Mas mura. Mas mura, oo, pero, syempre. Well, unang-una, hindi natin alam kung merong requirement sa ganitong mga structures, kung may required na kakapalan ng glass at hindi nila sinunod. Kung meron at hindi sinunod to, obvious merong pagpapabaya aside from hindi pagsunod sa batas. Yung sa paggamit ng ganitong klaseng requirement. Pero kung walang batas, titingnan pa rin natin kung meron ng pagpapabaya. Yung negligence sa pagpapabaya, palaging depende sa sitwasyon, pero maaari nating i-argue na dapat siguro, i-inexpect naman ng isang mall na madaming batang nagtatakbuhan habang namamasyal. So dapat ay na-foresee na nila na dapat, hindi yung mumurahin at manipis na glass ang gagamitin nila kasi nga, malamang merong mga ganitong mga pangyayari. But of course, medyo mas mahirap i-argue ito. Mas madali yung mga kaso ng pagpapabaya, yung mga equipment na hindi umaandar, di ba? Yung mga nasasabit sa escalator, yung mga nadadapa dahil may sira ang mga lakaran. Mas madali ang mga kaso ng pagpapabaya. So, pwede din nating sabihin sa isang banda, hindi naman lahat ng dapat na nangyayari sa isang mall, dapat nating isisi din sa mall. At hindi naman lahat ng pangyayari na may nasaktan, merong nagkakaroon ng liabilidad. Hindi lahat ng sitwasyon maaari nating prevent. Baka naman kasi tingnan din natin, baka naman yung pagpapabaya nasa bata o dun sa mga dapat nagbabantay sa mga batang to. So ito, kung malikot talaga ang bata at hindi binabantayan ng magulang, wala ng liabilidad ang mall. Well, hindi rin natin sinasabi yan, di Hindi ba? rin, oo. Hindi naman mawawalan ng liabilidad ang mall kung meron talaga siyang pagkukulang, pero posibleng mabawasan ang liabilidad niya. Itong konsepto na tinatawag natin na contributory negligence. Kasi kung may kasalanan ng bawat partido, di ba, dapat silang mag-share dun sa mga obligasyon at responsibilidad dyan, mababawasan lang sa kanilang dalawa. Naku, alam naman ho natin ng mga bata sa may kalikutan. So kung isasama natin sa mall, make sure na ating nababantayan ang mabuti. Naku, Audrey, makinig ka maigi. Makinig ka, Audrey, ha, mama? Para makaiwas tayo sa mga ganitong klase ng insidente. Maraming salamat po, Attorney. Maraming salamat din.